Ang topic natin ngayon, why starting with quality raw materials changes everything in your product. Ayan, good morning! Ayan, so sinusort natin yung ating mga dumating na lemon kahapon. Meron tayong 100 kilos lemon from Barlig. Yan. Gusto ko talaga yung mga lemons na galing sa Barlig kasi basta mild ang taste niya, may pagka-sweet taste. Hindi man sweet, pero hindi siya very strong. Ganun. Ayun, kailangan natin isort kasi may iba na siguro dahil din sa logistics, ayun, na dadaganan or ayan, para hindi niya, ayan, nag-molds na siya kaagad kasi basta sila kahapon. Kahapon lang sila dumating. So, freshly harvested. I-disregard natin sila. Ayan, medyo nagkuhan na siya. May molds na siya. Ayan. So, sa isang negosyo, lalo na sa mga food business, no, gusto natin talaga yung masarap yung lasa, di ba? Yung gusto natin yung perfect ba yung lasa ng mga pinoproduce natin. So, saan nagsisimula lahat yon? Paano tayo makakakuha ng gusto natin or desired na lasa ng ating mga produkto? So, lahat nagsisimula yan sa quality raw materials. Yan. So, sa amin, we could vouch na it is an organic lemon. Yan. Galing to sa amin dito sa Mountain Province. Ito po yung mga tanom nila. Meron din sa Sagada. Yan. So, usually, pag nawawalang stock sa Barlig, kumukuha kami sa Sagada. Meron din dito sa amin sa Bontoc, sa Maligkong. So, usually, yun, this is from us here in the Mountain Province. So, yun yung isa. Para sa isang produkto, para makuha mo yung desired or perfect na lasa, nagsisimula yan sa paggamit ng quality raw materials. Yan. So, ano yung kahalagahan? Bakit magsisimula ka sa paggamit ng mga quality na raw materials? Kasi doon, ang laki ng impact niya sa product na gagamitin mo. Diba? Yan. So, syempre, una, pag quality raw materials yung gagamitin mo, sigurado ka na sa lasa. Magiging maganda yung lasa. Magiging perfect yung lasa. O, diba? Ayan. Ayan. I-sort natin. Unahin natin yung mga nag-yellow na. Kasi, actually, ayan. Ayan, meron pa dyan. Oh. Green sila. Nakita nyo ba? Ayan. Tapos yung may naka-dry na ako kahapon. Papakita ko sa inyo. Na-dry ko na yung isang crates. Meron tayong 5, actually, 1, 2, 6 na, ay, tama. Para meron tayong 6 na crates, na-dry ko na yung isang crates kahapon. Inuna ko na siya para meron tayong magamit. Kasi naubos na yung ating dried lemon na galing din sa Barlig. Pero before the typhoon, ito yung after, yung kagagaling ng natin after the typhoon. So it will be the fresher batch for this coming December. Agree ba kayo na kapag fresh ingredients, mas okay yung aroma, mas okay yung lasa, at of course, mas satisfied ang ating mga customers. Pag may small imperfections sa ating mga raw materials at hindi natin yon at dinisregard natin yon, malaki yung epekto sa final product. Tulad nito. Ayan. Malapit na siya, kailangan tanggalin. Pag di ko ito tatanggalin, syempre hindi ko ito madry lahat. Bukas, magkakaroon siya ng kasama. Ayan. And hindi mo siya magagamit kasi iba na yung lasa. May molds na kasi dito. Yan. Ito yung mga kailangan nating bantayan. Kahit nasa unang stage pa lang, kailangan mo nang isort yung mga hindi pwede. Kaya, always remember, don't skip inspection for your raw materials. Tandaan natin na small imperfections sa raw material will create a greater impact or effect sa final result. Kaya huwag nating i-skip ang inspection. Yan. So, para hindi masayang yung mga raw materials nyo, unahin nyo yung mga hinog tulad nito
tanggalin nyo yung mga may sira na. Ito for compost na siya, or pang compost pit na yan, or doon sa mga kaning baboy, ganun. Ayan. So, ito yung next ko na i-dry later. Kaya, sinort ko na siya. Ganyan. Ayan. So, ilagay nyo rin yung mga fresh produce, kailangan ding ilagay sa mga crates na may mga airflow. Ayan. 'Di ba? Para hindi siya agad-agad na masira. Ang lemon naman tumatagal yan ng ng isang week sa ang tawag doon, room temperature. Basta may airflow siya at hindi siya nababasa. Pag alam mo natutunan ko din yon na from our farmers, sinuturuan din tayo kung paano siya mas i-lengthen yung kanyang life na hindi siya nilalagay sa ref. Diba? Ang gaganda ng lemon natin. So in here, especially ensuring or having a quality raw material, consistency is king. Pag laging the same ang quality, lagi rin consistent yung product mo. Hindi siya pabago-bago. Minsan, nagno-note na ako na this is from Sagada lemon para merong differentiation. Kasi may time na syempre lahat ng halos lemon ko that time galing sa Barlig. Nasanay siguro sila dun sa taste niya. And then, when the time na naubos yung supply, kumuha ako sa Sagada or sa ibang, yan. And then, sabi nila, ba't pumait? Pumait daw yung tea. At that time, sabi ko, maybe it's because of the lemon. Medyo stronger sa lemon. Kaya nag-adjust kami doon sa lemon. So, meron talagang ganyan, guys. In time sa pagpuproduce nyo, may mga dumarating na feedback from customers. Mas magandang from the very start, alam nyo kung saan nanggaling, magre-record kayo kung saan galing yung mga products nyo. Para at least, alam nyo paano i-address. Ganon. Kasi, syempre, pag sinabi na ng customer mo, ba't hindi na ganito yung dating yung mga tea ninyo? Hindi ito yung nalalasahan ko dati. Parang may nagbago. May binago ba kayo? Ganon. At least, alam mo kung saan ka nag-differentiate. Totoo, nung nagkaroon lang ng mga comments ng ganon, nung nagbago ako ng galing supply ng lemon. Yan. So, pwede kang mag-adjust at pwede mong sabihin. Kasi iba din. Ewan ko, may ganun pala, no? Iba rin pala. Iba yung paggaling yung lemon sa ibang source. Hindi ko rin alam. Basta yung usually pag na-encounter ko sa Barlig, kasi ito yung una kong ginagamit na lemon from them. Kasi ngayon, ito, galing yung una kong supply nung una kaming gumawa is from yung farm ng friend ko. Ngayon kahit basta Barlig is okay. Ayan. Ganon. So, be consistent. Be consistent sa paggamit ng mga raw ingredient or raw materials mo. Kasi malaking epekto talaga sa final product. Uy, aray ko. Madami-dami rin ito, no? Ayan, ayusin pala natin. Remember that having a good ingredient is equals to having a happy customers, and also equals to having repeat buyers. Ayan. So, ito yung simpleng formula, pero ang laki ng impact sa atin. Huwag nating minosen yung sa first stage pa lang ng production natin. Pagdating pa lang sa ating mga ingredients, piliin na natin yung quality, di ba? At sustainable. Yan. So, that's it, guys. Thank you for being with me today. At marami pa tayong isusort. Magda-dry ako. Ayan. Buti na lang, isa lang yung nasira. Ayan. Thank you, guys. Bye!